sa privatization? Privatization of public hospitals. Ito po yung sa government daw po, maano nila yung mga pangangailangan ng government po, yung budget nila mabawasan. Bawasan yung budget. Kumbaga ang mangyayari sa mga patient, yung mga price na dating libre, magkakaroon po ng presyo. Tataas na po. Kung sang-ayon po kayo or hindi. Pero makapatay na may-ari. Ngayon kasi gustong-gusto na ng Department of Health na ma-corporize ang mga public hospitals. Maraming government hospitals, public hospitals, ang isinasa pribado o ibinibigay sa private investors. Pag ganun kasi ang nangyari, maraming tatamaan, maraming magiging kawawa. Ano? Before pa pumutok, yung PPP ni Pinoy, nagsisimula na sa amin na i-corporatize ang X-ray namin. Sumunod ang POCC, which is yung mga kinikimo na pasyente. Kapag ginawa na hong korporasyon at kapag pumasok na yung mga private corporation, patatakbuhin na ito bilang negosyo. Sa amin ang pagtingin namin kasi yung corporatization, isang forma siya ng privatization. Kasi ang privatization, talagang may pag-aari na yan, privado na, individual o kumpanya na mamayari. Yung corporatization, meron pang partner yung management ng government. May ano pa siya, may share pa, pero mas majority dun sa board of trustees na yan eh. Majority na ng mamahala, individual na privado. Kaya kung sa usapin na pagdedesisyon, mas nananaig pa rin yung boto ng privado. Kaya ganun yung sistema, corporatized na siya na hindi lang government yung mamamahala, kundi mas privado pa yung nasusunod dun sa pagdesisyon sa mamamalakad ng serbisyo. Pero yun nga, tunguhin pa rin nun, privatization, forma siya ng privatization. Tulad yung nangyari sa X-ray namin, dati ang chest X-ray 150, ngayon naging 260 at meron pang additional na readers fee na 40. So lumalabas siya na dumoble. Masasabi niyo po bang privatization kills? Ay, oo, totoo naman yun. Kaya lang hindi siya bigla. Kung sasabihin natin kills, patay ka agad. Diba? Pero unti-unti pinapatay yung mamamayan. Bakit? Kasi pag napatupad na itong privatization na to, magbabagon lahat ng lahat ng mukha ng serbisyong pangkalusugan. Bakit kamo? Magtataasan yung ating mga rates ng mga services, mga medical procedure na hindi nakakayanin talaga ng mga nagpupunta rito, lalo sa PGH. Hindi na nila kakayanin yan at syempre, kita naman natin talaga na marami pa rin Pilipino hindi talaga nakakapunta ng ospital. Opo. At itong mga mismo nagpupunta sa ospital at kung hindi na nila kakayanin, magtitiis na lang sa bahay yan. At hihintay na lang na doon sila mamatay. Kasi hindi na nila kakayanin. Tandaan natin ang mga sakit na ine-entertain o inaalagaan namin sa San Lazaro ay pawang mga sakit na nakakahawa at ang mga kadalasang biktima nito ay yung mga pasyente natin mahihirap, nasubsob sa trabaho, kung kaya kulang ang sweldo, kung kaya't kulang sa nutrisyon at madaling kapitan ng mga sakit na nakakahawang tulad ng inaalagaan namin. Sinasabi ng ating gobyerno na magkaiba naman daw yung corporatization at privatization. Pero sa amin kasi, public-private partnership yan, privatization, corporatization, at kung ano pa, isa lang ang tunguhin niya. Pag kakitaan ang serbisyong pangkalusugan. Profit. Profit pa rin. Pag ang isang ahensya ay pinamahala mo sa isang pribado,
Siyempre, ang privado naman kasi, sabihin natin na merong services pa rin siyang ilalaan. Pero pangunahin pa rin talaga para kumita, di ba? Yun yung talaga yun eh. Hindi lang inaamin ng government yan kasi yun eh. Nahiwalay sila sa mamamayan. Mga maisa sa pribado ang ospital na ito, wala nang tatakbuhan ang mga mamamayan natin. Yung mga health workers din, nanganganib din yung kanilang posisyon. Dahil pag private management na, yung trabaho nila bilang government employees, posibleng malagay sa alanganin. Sa ngayon, in fairness, sa ngayon kasi talaga meron pang naiwan na basic. Pero kung ganito ang tatunguhin ng management at ng mismong gobyerno, talagang nakikita namin talaga na yung serbisyong pangkalusugan talaga ay nababaling na sa parang isang negosyo na talaga. Gusto na talaga pagkakitaan. At yun nga, yung government, hindi na siya magbigay ng sapat na subsidy o budget para at least papasan niya na sa mga pribadong sektor ng pamamahala. Serbisyo pa bang maratawag kung ikaw ay sinisingil na ng malaki? At nang dapat ay hindi nga dahil ito ay binibigay nga dapat ng gobyerno. Na dapat kami ang naglilingkod. Hindi, parang ang lalabas ngayon, naglilingkod na kami sa mga may-ari ng korporasyon. Kasi imbis na gobyerno yung pasyente ang pinaglilingkuran namin, gobyerno pa ngayon ang nagtutulak para maningil kami sa mga pasyente. Ano po, sapat po ba yung, sa tingin niyo po, sapat po ba yung binibigay ng gobyerno ng budget? Yan yung sinasabi namin na susi sana doon sa problema natin sa serbisyong pangkalusugan. Kasi hindi pa natin namimit talaga yung kalidad na dapat matanggap ng mga Pilipino, mamamayan. Kaso, ito yung sagot ng gobyerno, yung privatization. Ang sa amin kasi ay talagang paglaanan ng sapat na budget yung serbisyong pangkalusugan. Kasi sabi nga, di ba, ang dapat daw sa international dapat 5%, di ba? Yung World Health Organization. World Health Organization sasabi na dapat 5% ng kita domestic product ng sa buo ay yun ang dapat inilalaan sa health. Sa ngayon kasi halos 2% lang eh. Kaya makita natin talaga na hindi gaganda talaga yung service. Hindi po siya ganun ka-priority. Sa priority natin sa tingin namin. Kasi nakikita natin na pinakamalaking pinaglalaanan pa rin ng ating tawag dito, pambansang budget. Yung mga naiwang utang na hanggang sa ngayon pinabayaran pa rin natin. At given naman yan given naman yan na iyon pa rin yung priority ng government na bigyan paglaanan ng budget. Yung buong healthcare delivery system natin, pag pinrivatize mo, ano na yan, at straightforward neglect na yan, tinalikuran na ng government yung obligation niya on health. Nasa constitution kasi natin na ang health ay isang karapatan. And as a right, yung government yung may obligation to ensure that all Filipinos, mayaman ka, mahirap, may pera ka, wala, can enjoy good health. Laging sinasagot, masasagutan niya ng PhilHealth. Pero nakita rin natin na hindi nakakayang sagutan. PhilHealth sa Jose Reyes, napakaliit ng porsyento lang ang kumukuha ng PhilHealth. Tanungin mo yung mga pasyente ng anak, wala silang PhilHealth. Sino ba dito ang may PhilHealth? Sabi nila kapag may PhilHealth ka daw, wala ka ng bayad sa ospital. Totoo ba yon? Ngayon, with privatization, exact opposite yan ng pag-uphold at pag-defend ng right to health. Solusyon po dyan ay mas mataas na budget para sa kalusugan. Di ba? Ang tinutulak talaga natin is tanggalin ko, ibasura ang korporasyon at privatization sa mga ospital. Dagdagan ang budget, yung sinasabi nila makukuha kung saan-saan na budget, huwag nilang ibigay sa PhilHealth. Ibigay nila direkta sa ospital. Dahil ang ospital mismo ang naglilingkod sa tao. Mga kasama, kumbaga kung may sakit ang ating lipunan, tungkulin natin na gamutin ito. This video that we as a group are presenting is concerned about the current Philippine healthcare issue, whether to privatize public hospitals or not. The past few interviewees that we were able to gather tended to be one-sided. They tended to be
anti-privatization. But then, the very aim of this video, the very aim of our group is to solely expose and raise awareness regarding this issue without bias, exposing both sides of the coin, whether you're a pro or you're an anti, the pros and cons of privatization. So the cons of privatization were already exposed and testified by real people at the beginning of the video that they're anti-privatization. What's surprising is that even doctors of public hospitals themselves are anti-privatization. Doctors, patients, to commoners. To balance things out, we will be exposing the pros of privatization as well. I'd rather privatize. The government isn't wealthy enough to sustain quality health services for everyone. With cheap labor and cheap services, the government can only go so far. Let's divide the Philippines into 3 sectors: the upper class, the middle class, and the marginalized. I'd rather change a bit of policies that public hospitals be exclusive only to the marginalized. We all know that the government couldn't sustain for everyone. The upper class, we do not have problems with them because they have private hospitals to run into. Sustainability of government healthcare lies as a tug-of-war between middle class and the margins. Again, the government can only achieve quality healthcare service if they're not overcrowded. The middle class, they tend to save, that's why they run to public hospitals, which sacrifices the margins who do not have anywhere else to run to. If we make public hospitals only exclusive to the marginalized, it would ruin the essence of it being public. But then the Philippine public healthcare situation is on a financial and management crisis due to overcrowdedness. The middle class has got to give. Which would you rather? Pay for quality service or fight for your right as a citizen? The right to affordable health care. Look, I be riding through my old hood, but I'm in my new whip. Same old attitude, but I'm on that new shit. They say they gon' ride me, see me never do shit, cause they know that's the reason they gon' end up on the news clip. Audemars on my wrist, bust down. We popping bottles like I scored a winning touchdown. Remember me dead broke, look at me up now. I run my city from South Philly back to Uptown. Thank God all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done told 100,000 for my album got dropped, and I'm only 23. I'm the shit, now look at me, look at me. I'm a boss like my nigga Rose. Shorty asked me for a check, I told that bitch like no way, cause I made it from the bottom, it was never no way. And I never had a job, you know I had to sell, yeah. Bitch, I'm a boss, I call a shots. I'm with the murder team, call a cop. We in the building, y'all are not. You showing the paper, you gon' ball or not. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. I plan the shots, I call the calls. We in this bitch, it's going down. Yeah, the king that with my motherfucking crown. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. Bitch, I'm a boss, bitch, I'm a boss. I plan the shots, I call the